Magandang araw! Are na, ang pagkakatagal-tagal kong inantay. Ito yung unang araw ko sa trabaho. Ako ngayon masyadong napaaga ng gising. Balais baga. Ako excited na medyo kinakabahan. Sadyang gayon siguro talaga. O ako laan. Sa pagkakadami ko ng inisip, de iyon, kulang sa tulog. In-stress ng kaunti ang sarili. Akala mo naman pagka-inisip ng inisip, ang nakadestinong gawain ay gagaan. Kung mabigat talagang trabaho ang nakatadhana, di mabigat. At kung magaan, di mabigat pa rin. Mabigat ang talukap ng mata. Kundangan baga naman sa iyong pinahirapan mo ang iyong sarili. Gayon nga siguro pagka medyo nagkakaedad na. Pinoproblema yung mga hindi naman dapat problemahin. Wag yun na rin problemahin yung aking almusal at matagal ko yung pinaghandaan. 2 araw pa lamang bago ang aking trabaho. Nakamarinate na yan. Kompleto yan sa Ricardo. May kalamansi na sinukaan ko pa. Pag hindi yan umasim gawa ng ako minabili din ng kalamansi. Ako'y natuwat gawa ng kalamansi nga talaga ang lasa. Ako'y walang machimpo ang mapaggamitan. Buhos ko sa adobo. Adobong ina-achieve. Lumasang paksiw. Itsurang barbecue. Gawa ng nasunog. Kaya nyo yun. Isang lutuan, 3 putahe. Ganyan ako ka-multitasking. Kung talagang ikiganadong kumain, Walang masamang putahe. pinagsama-sama ko na rin sa maliit na bowl. Para isang hugasan. Antait mo inihayabang. Aring aking maraming nilabhan. Sinaid ko na ang lahat ng labahin ko kahapon. Gawa ng hindi ko pa alam kung kailan ulit ako mabibigyan ng rest day. Ika nga in-expect ko na yung worst. Dahil sa sahod ako nag-e-expect ng best. Yon, gayon. Para laging ganado sa araw-araw. Pagkapagod na halos wala ng oras. Ikaw ay kwartang maliwanag ito. Pagka ang uwi ay laging may liwanag pa. Ay siya, bahitihan ito. Trouble lang pala sa Japan. Inang, wag naman sanang sapite. Pagkagarning yung katuwang ko din kumayo, di umuwi na maisingit ko laan. Life update, yung pamangking ko ay safely arrived na sa Pinas. Di yun, dumayo na ng kain sa San Nicolas. Angkas ang inay. Nag-celebrate na baga. Ako'y nakaramdam ng kaunting inggit. Wow, buti pa siya. Pwedeng sumuko sa buhay. Kundangang ulagaan, kinainggitan pa yung umuwi. Sa tingin ko naman, yun naman ay normal na pakiramdam baga. Alam nga naman ako'y magyabang sa inyo na ako hindi nakakaramdaman ng mga gayon. Higop na rin ako ng luming Batangas, uy. Kaso hindi ko naman ini-entertain. Sino ka naman talo pag ako'y umuwi? Alam nga naman ang inay pang parumbangin ko ng parumbangin din At ako ang tuong kanyang susustentuhan laan. Hindi pa nireregla? Minor de edad. Pamenopause na nga. Pero sa tunay, sa pag-uwi ng pamangkin ko, para akong nabunutan ng tinik. Nabawasan baga ako ng isipin. Kadalasang isipin ko na lang ngayon yung mga pang-ulam ko sa pang-araw-araw. Yung pang-almusal, baunin sa trabaho. Aring ganap na ang araw bago ang unang araw ko sa trabaho. Yan yung bago ko maubos yung aking mga labahin. Ang aking magiging pananghalian sa 5 araw ko sa trabaho. Mukha lang yung kaunti, pero pasok yan sa 5 araw. Bawiin mo sa maraming kanin. Tighal mo, isa rin ang lasa. Ang ginagawa ko, ako nagbibilot na ng kanin. Tapos pinapalamnan ko ng giniling. Magbibilot ako ng 5 tapos itatago ko yung sare. Para sa tuwing pasok, dukot lang ng duko. Mukha pa rin namang bago ang lasa niya pagka nainit. Kahit naman yan yung maglasang bahaw, wala naman akong choice. Masama ang loob. Hindi nagpapaliwanag laan. Malay nyo, makapulot ka ng kaunting aral din Life hacks alamate. Ika nga, isabi Don't work hard. Work wise. Yung, dumalay. Ang tinutukoy ko na yun sa paghahanda ko ng pagkain ha. Huwag mo gagawin sa trabaho. Wag doon magiging wais. Panggugulang yun. Baka naman yung katrabaho may pagod na parang papasok pala. Wag gagawin, mababalita. Lumaban ng patas. Para pag sumahod, i-deserve. Kasarap kung sumahod ng alam mong pinaghirapan mo. Etches lang yan. Mas masarap pa rin yung pakuya-kuya-kuy, pero may pera. Wag umasa, hindi tayo anak ni Henry C. Anak nga ni Henry C, nagtatrabaho pa rin. Makasingit naman ito ng tao. Akala mo kilala. Kalabanin ko kaya ang SM, JM. Joan Marquez yun ha. Ano naman ang paninda ko? Aring binilot kong giniling. Inang inapag-alala ko, baka ito nanabog na sa aking baga. Gawa ng hindi Japanese rice ang gamit ko. Ako may nabiling bigas na mura sa aking kakilala. Pinatos ko na. Halos kalahati din ang iminura. Pero may tago pa akong Japanese rice. Yun naman ay bigay. Basta na-i-vlog ko na yun na nakaraan. First in first out muna at baka niknikin. Ang dahilan kung ba't ako naghahanda na ng pang 1 linggong baon. Gawa ng malayo ang biyahe ko sa araw-araw. Kung araw-araw ako maghahanda ng aking pagkain, ngarag na agad ako, hindi pa nag-uumpisa ang trabaho. Ang oras ng trabaho ko ay nagsisimula sa alas 8 ng umaga. Minsan may 8:30 pa nga. Pero nagising na ako ng alas 5 at naalis ako ng bahay ng alas 6. Ako kasi magbabaspat magtetere. Tapos pagbaba ko ng train station, nasa 7 minuto pa ako maglalakad. Hindi ulit reklamo yun ha. Dinidescribe ko lamang ang aking biyahe. Sa palipat-lipat ko ng trabaho, lahat ng transportasyon sa pagpasok sa trabaho ay nasubukan ko. Doon sa pinakauna ako'y nakabisikleta. Nasa 30 minutos din yun. Sa loob ng 5 taon. Tapos lumipat ako doon sa Aomori. Yun, naka-shuttle ba si madam? Pikit-pikit lang while riding.
Ayun, lumipat ako sa Hokkaido. Hindi nga nakontento, diga. Munti ka naman nang makontento. Nakailang sabi nga ako, nandito na ako hanggang sa makauwi ng Pinas. Tinamaan ng inggit. Ay paglipat ng isang kaibigan, Ay, lipat din. Ay ayaw nalalamangan. Ay alam nga naman, nagkukwentuhan sila sa kanilang paglipat, ay wala akong maikontribyo. Ay di tinalo ko sila. Sinuong ko ang Hokkaido. Lasahin ko hindi kayo mananalo sa kwentuhang lamig dito. Baon na baon sa yelo. Magtiis ka sa kayabangan mo. Sa totoo lamang, yun ang lugar na marami akong iniluha. Anlay ako'y aamin at naandinin na naman ako sa Tokyo. Ay sa tunay, ay kinabog noon ang homesick ko nung babagong salta ko din sa Japan. Ikaw, lasahin ko napapaamin ng mga tago-tago. Ay nasabi ko dumaldan. Yung kahit baga doon ay ako'y luag sa lahat. Sikip baga ang damdamin ko doon. Nung pahuli naman na yun. Yun yung mga time na nagpasya na ako mag-apply sa Tokyo. Kasi nung ako'y bago-bago naman doon, ay talagang buo ang loob ko. Gandang-ganda ako sa pakiramdam na tahimik. Pero patagal ng patagal, nilalamon na ako ng katahimikan. Ay sabi ko, inang, wag mo nang ipagpilitan. Hindi ka para dyan. Dito ka, magrevisa ka ng baon ng may baon. Inang, mga nakabaon na, mga pinaghandaan. Pinaghandaan ko rin naman yung akin. Pero bakit ganun? Parang yung akin, binasta. Dito talaga kami sa daan, magre-revisahan. Ito talaga ang trabaho ko. Parang gwardiya sa entrance. Dito ko na hinalungkat ang kanilang mga baon-baon. Bawal daw doon sa trabaho. Ako na warningan na ha. Hindi ako pa pwedeng mag-video doon. Kahit dolo ng bobong ay hindi nyo masisilayan ang aking trabaho. Mahirap na maka-strike Baka to. hindi pa man lang nakakarating sa araw ng sahod, di ako ma-terminate na. Ay, sayang ang baon. Ay hanggang din nila sa may police station. At least din Ay, safe ako. Ay sa mga oras na yan ay meron pa kaming isang katrabaho na inaantay. Hulaan nyo kung saan pa magmumula ang buwaki kining iyon. Kapit-bahay niya ang kumpanya. Walking distance. Yung inaasahan namin na siya mag-aantay sa amin. Wait daw at nagkakape pa. Wow, ang sakit mo sa wisdom to. Ara ang ginagayon ko sa inyo na maglalakad pa kami ng 7 minuto bago pa makarating sa kumpanya. Dito ipagkababalaan ng istasyon. Ganito talaga pagka mga babago pa. Ipon-ipon, kumpola, tanungan. Makailang araw lang ito't mga gamay na. Kanya-kanyang buhay na ito. Ay gaya naman talaga pagka babago sa trabaho, diga. Huhugot ka ng lakas sa mga kasamahan mong bago din. Oy, antay. Tumawid lang talaga tayo sa pedestrian. Ako'y bumuelo at ibibida ko din ang aking baong pagkain. Hindi naman yata kayo interesado Ay kayo lumapit at igigiit ko kahit papaano. Bago ako magpasabog, kailangan ko munang magbigay ng suhol. Para walang matanggap na pula. Ito'y mabilisan lang ang distribusyon ng ayuda. Galing din sa natanggap kong ayuda. Are, ngut-nguting Pinas. Alam kong miss nyo na rin, are. Ay pasensya na, hindi umabot yung hopya. Unboxing pa lamang, nakutim ko na. Di yan, gatingan na lamang ang inabot niyo. Ikaw, hindi pa pinamigay lahat, talaga nagtira pa. May isa pa akong parating naka-work. Yung late nga. Abay, alam nga namang wala iyon. Umpis na ng tampuhan ito. Nandahil sa kinde. Parang hindi nasahod ng lapad-lapad. Pero sa tunay, nakakatawa minsan sa mga tampuhan, pagka tinukoy mo yung pinagmulan, inang matatawa ka na lang. Kung anong pagkakasatanda na, ay kababawan ang dahilan. Minsan wala na yung galit Ayaw mo lang magbaba ng pride. Ayaw mo lang maunang sumuyo, gawa yung lalabas. Parang ikaw yung mali. Di magpatigasan tayo. Buti pagkabata-bata pa ma-message mo lamang ng sorry na. Ay okay na. Limot na ang lahat. Parang walang nangyari. Best friend forever. Wala akong pinaghuhugutan. Antay at hugutin ko lamang din ang aking baon at may nagre-request. Nilibang ko na nga sa mga paayuda, may nakaalala pa. Pagkaari na nabog, kasalanan wala. niya. Makapanisin lang. Yan yung style na pakitang halos ayaw ipakita. Lasahin ko kung aray naka-stay. Nilalangaw na ayaw pantakpan. Buyang-yang, langhapin nyo. Ang baw ng paldo. Kung hindi man buyang-yang, transparent ang takip para unang sili. Steak! Ikaw ay pagkakasayangor. Nila mo na ng imagination. Sa tunay, ado-adobo lang tayo. Gawa nang yun ang mahaba ang buhay baunin. Pag nakasahod pa sa mga banda-bandarya, may pa-yogurt na yan at may pa-fruits. Pag sinabing ay wag magtipid pagdating sa pagkain. Abay, depende pa rin sa budget. Abay, baka naman dyan pa lamang agustuhan ha. Lasahin kay konting pikit na lamang paldo na naman ito. Abangan nyo ang ganti ng gipe. Kita nyo yung McDo sa likod ko. Daanan ko lang yan, oy. Malabong ako'y makauwing hindi ako dadaan diyan. Yan talaga ang daan. Pwera na lamang kung umabsent at nag-deserve. Ay, hindi gayon. Hindi pa nga nabibigyan ng leave with pay. Absent na. Antay-antayin naman ang kaunti iyon. Ultimo sa pag-uwi ng pamangkin ko, hindi ko na naihatid. Gawa nang may pasok nga. Biruin nyo 12:30 pa ang flight pa Pinas. Alas 5 pala ang daw madaling araw, babiyahe na. Para may allowance kung sakaling siya magkandaliligaw. Mahigpit ka. 1 oras lamang ang biyahe mo sa airport. Gayon siya kaalala. At alam niyang hindi niya kabisadong magbiyahe. Kahiyahiyaman, ipinakiusap ko na. Doon sa kaibigan kong nasa Saitama. Sabi ko, Joy, pausap-usap naman sa pamangkin ko. Ako'y nag-aalala sa pabiyahe-biyahe nito. Ako lang kako'y may pasok ngayon. Hindi na nagdalawang salita. Oo, agad. Koy, akala mo na yung matagal ko na rin kakilala. Isa ito sa magiging katrabaho ko. Hanggang ngayon na hindi pa nalabas ang kanilang visa. Joy, salamat ulit ha. Antayin mo lang ako makasahod. At tayo kakain sa labas. Kay nga may pagpapaantay pa. Wala rin naman palang mapapala. Inang, tinamaan ka ng kunat. Magbabahay ka ng ginto. Anlay, hindi ko na naantay yung aming inaantay. Fast forward, uwi na agad. Anong mukha ng first day? Si ate! 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 Ate!
Ay, ari ang mga bagong katrabaho. Ay, mga camera shy. Ay, ari mga veterano na dinit, mga taon na ang bila. Sila ang mga nagtuturo sa amin ng mga gawain sa Marami pa sila dito, pero sila yung mga kasabay ko sa daan. Ayun na lang tumingin. Mauunahan ako. Ganyan ang first day. Oh, bangs na bangs. Yan. Mga workmate. Ayun. Nabibigla sila sa energy ko. Opo. Diyan ka po. Hoy, ganyan daw. Meron din daw. Shh. Hoy, bawal. Pasensya na kayo ha, nag-hernet ako eh. Parang bunot na yung buhok. Kaya nga, huwag yan ang pulaan, nadidistract. Hoy Ronnie, along time pinanghambigan yan. Maghanong po. Lagarin kita. Behind the scene. Yan, nag-hernet ha, tapos inakup-kup na gayon. Nagpapaliwanag. No, beautiful yan! O ay mula sa istasyon na ari, kanya-kanyang buhay na naman. Garne ang magiging buhay ko sa araw-araw. Kaya pagpasensyahan nyo, natatagalan ang aking sunod na vlog. Gawa ng inaantay ko pa nga ang aking rest day. Kahit kasi lumabas ako sa trabaho nang mayroong panliwanag, ay dilim pa rin ako nakakauwi. Gawa ng may distansya nga mula trabaho hanggang bahay. Pero so far, ang masasabi ko sa aking trabaho, masaya. Dati sabi ko nung hindi pa ako nagsisimula, ako'y magbibidyo kahit hanggang lakar man lang o kantin. Eh buti na lamang kamo at blessing in disguise pa rin. Lubos kong ipinapasalamat na ako'y nawarningan bago pa makapagsimula ng trabaho. Kung naaalala nyo yung in-upload ko na barbecue party ng kumpanya, kung saan kami naimbitahan na hindi pa man lang kami nagsisimula sa trabaho, eh inang, ibawal daw pala iyon. Hindi pa man lang nakakaumpisa, eh nag-strike one na. Kupo, eh kailan pa naging interesado ang kataas-taasang hapon sa putyo-putyong vlogger na Pinoy? Si Sir Subscriber. Pakiclick na lang po ang notification bell para sa mga latest update. Oh, edi updated ka ngayon sa binilot kong giniling. O, wag mag-i-skip ng ads. Alang-alang man lamang sa pinadelete na video. Oho, pinadelete ang video. Alay, ako na may takado lamang. Ba't naman ito yung nakarating pa doon? Aba, game na yata ako kasi kat. Inang, ay kainaman na. Pagkakabanas. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako po pwede mag-video doon ha. Buti nila ang kamo sa mga nauna kong vlog ay hindi ko nabanggit ang pangalan ng aming kumpanya. Kung nagkataon ay tapos kapalaran. Magkasabay kaming umuwi ng pamangking ko. O, edi dalawa kaming naloko ng taxi daan. Ay nakaligtas sa pagkakaligaw sa biyahe sa Japan. Ay sa Pinas naman nahiritan. Sabi ko, hay salamat, nakalanding na sa lupang sinilangan. Ay napaswerte naman sa taxing nasakyan. Ang pamasahe pala sa atin sa taxi ngayon ay nakadepende sa bansang pinagmulan. Ay naku po, bayan ko. Kung alam nyo lamang kung anong dinanas niyan bago nakauwi. Tapos lulukuhin nyo pang bayan ko, ang hirap mong ipaglaban. Ay hindi ko naman nilalahat ha. Ay sa huling pagkakataon ay hinabol pa nga ng kamalasan. Pero gaya nga ng nabanggit ko kanina, ay safely arrived na. Ay talagang ako'y toong nakahinga na ng maluag. Walang halong biro. Balik sa dati. Babangon para sa pangarap. Mag-isang lalaban sa buhay. Dini sa Japan. Bayan ko, nahan ka. Ako ngayon'y nag-iisa. Ay siya. Diyan na kayo.